Sa mga naging kaguluhan sa Mindanao, isa po sa mga lubhang apektado nito ay ang mga kabataan. Sa halip kasi na mamuhay sila sa isang mapayapang komunidad na puno ng pagmamahal, nabubuhay sila sa takot na anumang oras ay madamay sila sa kaguluhan. Ang kanilang kwento sa report ng aming kasamang si Dina Pagibitan. Mga simpleng ngiti, mga simpleng kasiyahan, mga simpleng pangarap, ilan lamang sa maglalarawan sa ating kabataan. Marahil kung tatanungin mo ang marami sa atin, kung may pagkakataon na naising bumalik sa kanyang musmus na kinagisnan. Ngunit paano naman ang mga batang ang kinagisnan ay isang larawang magulo at hindi nagkakaunawaan? Hindi na iba sa atin ang mga katagang nakakatakot, gera o kaguluhan sa probinsya ng Basilan. Sa hindi mabilang na bakbakan sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng grupo sa probinsya, hindi natin namamalayan, higit palang naaapektuhan ang mga kabataan. Ito ang naging inspirasyon ni Dr. Arlene sa pagbuo ng programang Children of War Basilan. Dahil siya rin mismo ay biktima ng kaguluhan sa bayan, layo ng kanyang grupo ang maibalik ang saya at kamusmusang inagaw sa mga bata sa bayan ng Lamitan. The children that we are helping now, the children that we are trying to give yung happiness being a bata, to give them back the cheerful laughter of being a child. Baka sa future sila din yung tutulong and they will talk peace. They will talk peace and they will embrace each other to end war here in Mindanao. Isinailalim ang may 250 na bata sa psychological test upang malaman ang kanilang nararamdaman at iniisip. Binigyan din ang mga ito ng pagkakataong muling makapaglaro. Bukod sa mga damit at pagkain, higit na nagbigay tuwa sa mga anghel ang mga laruan. This is an evidence-based of Dr. Jawad project to prove it that there is really a need to address the psychological needs or the psycho-emotional life of these children who are affected by war. Marahil patunay sa trauma ng mga away ang kwento ng batang si Janjan. Sa murang edad na 4 na taon, hindi siya nakakatulog nang hindi katabi ang kanyang baril na hiningi mismo sa kanyang tiyuhin. Ayon sa kanyang mga magulang, oras umanong may marinig na putok o tunog ng helicopter si Janjan, agad itong nagsasabi ng alert habang hawak ang kanyang baril. Bagay na hindi normal sa isang bata, bagay na resulta ng armed conflict sa lugar. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumabas pa rin ang kamusmusan ni Janjan. Ipinagpalit niya ang baril sa isang bisikleta. Sabi niya, gusto na yung bahay kasi para maglalaro lang na siya sa bahay. Masaya din kasi ayaw ko rin na hanggang paglaki ng anak ko, baril ang inaano niya kasi hindi talaga yan maganda. Naayaw ko ng gano'n yung anak ko. Ngunit sino pa nga ba ang may mas matinding pagnanais ng kapayapaan sa isang lugar kung hindi ang mismong mga tagapagtanggol ng ating bayan, ang mga sundalong handang ibuwis ang kanilang buhay. Bagamat sila mismo at kanilang mga pamilya ay nagkakatroma rin sa mga bakbakan, hindi raw titigil ang 4th Special Forces Battalion ng Philippine Army na nakatalaga sa bayan na makamit pa rin ang tunay na kapayapaan. We cannot reach the future kung hindi tayo mag-move ngayon. Ngayon kung hindi kasi ang mga kabataan na biktima ng kaguluhan ay hindi masabi kung ano yung mga nararamdaman nila at malalaman na lang natin na huli na palang panahon na sila ay may trauma na dito sa kaguluhan ito. Sa bawat gera, ika nga walang panalo. Maaring lahat ay may ipinaglalaban. Ngunit hindi ba't ang bawat alitan ay nadadaan naman sa maayos na usapan? Hanggat ganito ang sistema, paanong ang mga kabataan ay magiging pag-asa ng bayan? Mula sa Lamitan, Basilan, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.